Mga boss, sa mga gustong tumulong sa ating channel, lalagay ko lang po ang aking account sa screen, kayo na po bahala mga boss. Maraming salamat po. Kabanata 1531. Ang dahilan kung bakit nakatakas si Hoyt ay dahil sinadya siyang pakawalan ni Gerald. Orihinal na naisip niya na makakagamit siya ng Hoyt upang makita niya ang Yearning Island. Hindi inaasahan, si Hoyt ay talagang nagtago sa kanyang sarili sa halip. Dahil wala nang anumang halaga sa kanya si Hoyt, halatang hindi siya papakawalan ni Gerald, hinayaan lang niya iyon. Sa sandaling iyon, pinapagana niya ang kanyang spell on the spot upang patayin si Hoyt, na 1,000 milya ang layo. Sa kabutihang palad, natagpuan na niya ang Master Ghost. Kaya, sa oras na makuha ng Master Ghost ang kanyang sigla, naniniwala si Gerald na sa oras na iyon, matutukoy ng Master Ghost ang direksyon na naroon ang pamilya ni Gerald. Sa nakaraang mga araw na ito, si Carlos at ang iba pa ay hindi nakapagpigil, at patuloy silang lumalabas upang humiling para kay Gerald na magtayo ng kanyang sariling sekta ng paglilinang upang pormal na maitaguyod ang kanyang kataasan sa harap ng kanyang mga sakop. Ang pagkakaiba sa oras na ito ay ang panukalang ito na direktang naaprubahan ng Master Ghost. Sa sandaling ito, kahit na ang Master Ghost ay nagpaliwanag at ipinakita ang kahalagahan ng pagtataguyod ng kanyang sariling sekta sa paglilinang kay Gerald. Pagkatapos ng lahat, sa hinaharap, hindi lamang niya kailangang harapin ang pamilya Crawford, ngunit kakailanganin din niyang harapin ang maraming iba pang mga puwersa sa paglilinang. Maaari na itong makita ng direkta mula sa katotohanan kung saan ang mga miyembro ng kanyang pamilya ay nakuha na si Gerald ay hindi magagawang personal na magawa ang lahat sa kanyang sarili kahit gaano siya kalakas. Ang puntong ito ay direktang tumama sa kanyang puso kay Gerald. Tila na panahon na para sa akin upang magtatag ng isang sekta ng paglilinang ng aking sarili. Tiningnan ni Gerald ang pangkat ng mga tao na nakatingin sa kanya na may sabik na ekspresyon sa kanilang mga mata bago siya tumango. Perpekto lang iyan. Ha ha ha. Tama iyan. Ang aming presensya ay maituturing na makatarungan, at magiging tao rin kami na kabilang sa isang tiyak na samahan sa hinaharap. Panipi, sa hinaharap, si G. Crawford ang magiging aming kamanghamanghang Panginoon. Ang Master Ghost ay may mahusay na paningin, at siya ay maaaring maging kamangha-manghang tagapayo ng militar ng Panginoon. Panipi, marami sa mga masters na naruroon ay pawang nasa sabik sa kanilang pagsasalita at pakikipag-usap sa kanilang sarili. Pagbati sa aming kamangha-manghang Panginoon. Sa sandaling ito, pinangunahan nina Carlos at Julian ang karamihan na sumigaw ng magkasabay. Hindi mapigilan ni Gerald na mapangiti ng mapangiti sa eksenang ito. Wala ring magawa ang sinabi ni Master Ghost, ano ang pagmamadali? Kahit na nais mong mag-set up ng isang sekta, dapat mong sakupin ng maaga ang isang rehiyon bago magkaroon ng isang pangalan para sa aming sekta, tama ba? Bukod, aalamin din namin sa Ringmasters ng obliteration tungkol sa bagay tungkol sa aming sekta. Panipi, tama iyan. Tama ang aming tagapayo sa militar. Wala pa kaming pangalan di ba? Panipi, gayon din, saan dapat ang aming teritoryo? Hindi ito maaaring nasa Sherwin Manor, tama ba? Ito ang bayan. May nagsabi, ha ha ha, talagang mayroon akong isang teritoryo na nasa isip, at iyon ay walang iba kundi ang Sacra Solis Mountain. Matapos ang insidente sa oras na ito, nag-alala rin ang pari na bumalik ang pamilya Crawford at gumanti. Kaya, may balak na siyang ibigay sa amin ang Sacra Solis Mountain. Sa makatuwid, ang bagay na ito ay talagang naayos na. Sinabi ni Master Ghost, napakalaki ng bundok na ito. Siguradong posible. Panipi, tumawa ng malakas ang lahat. Tulad ng para sa pangalan, Ginoo, magkakaroon ako ng problema sa iyo upang personal na matukoy ang isang pangalan upang matugunan at masiyahan ang mga hangarin ng mga taong ito. Sambit ni Master Ghost habang yumuko siya ng bahagya. Sa totoo lang, bumalik pa sa Langvern Mountain, tinukoy na ng Master Ghost na si Gerald ang magiging tao na susundan niya sa hinaharap. Kaya, ginagawa ng Master Ghost ang lahat ng mga paghahanda mula pa noon. Sacra Solis Mountain, Sacra Solis Church, at maging ang lakas na una kong Jin Isang, lahat ay ang kapangyarihan ng Sacra Solis na makapangyarihan sa lahat. Kaya, sa palagay ko ay mayroon akong isang uri ng kapalaran sa salitang ito. Kung magkaroon ako ng isang pangalan para sa aking sekta, sa palagay ko papangalanan ko lang ito sa Sacra Solis Palace, kung gayon.
Panipi, sambit ni Gerald matapos itong isipin. Sacra Solis Palace. Master Crawford, hindi, Magnificent Lord. Crawford, magandang pangalan iyan. Panipi, sa sandaling ito, isang boses ang tumunog mula sa labas ng pintuan. Ito ay isang nasa edad na lalaki. Ang taong ito ay walang iba kundi ang Hubert, na nanatili sa Sherwin Manor matapos na may save ni Gerald. Oh, G. Younger, kumusta ang iyong pinsala? Tanong ni Gerald habang ngumiti ng mahina. Si Hubert ay kapitan ng isang maliit na koponan mula sa Dragon Squad sa Weston. Maaari siyang isaalang-alang na naitakda ang isang paa sa larangan ng paglilinang. Kabanata 1532. Napakahirap para sa kanya na lumayo pa sa buong lahat ng mga taong ito. Marahil ay dahil siya ay ipinanganak sa isang ordinaryong mortal na buhay. Gayunpaman, kahit na hindi siya gaanong malakas, mataas din ang respeto sa kanya ni Gerald. Tungkol kay Hubert, natural na napuno siya ng paggalang kay Gerald. Ang pinsala ko ay ganap na gumaling matapos makatanggap ng paggamot mula sa iyo, kamanghamanghang Lord. Sumugod ako dito kaagad pagkabalitaan na tumawag ka sa akin. Sambit ni Hubert habang yumuko siya ng bahagya. Sa gayon, narinig kong sinabi sa akin ng Master Ghost na ang Dragon Squad ay may isang napakasistematikong network ng mapagkukunan sa ilalim ng lupa. Kaya, nais kong humingi ng tulong para sa isang bagay, G. Bata, nagsalita si Gerald. Utang ko ang aking buhay sa iyo, kamanghamanghang Panginoon. Kaya, mangyaring bigyan mo ako ng anumang mga utos na mayroon ka. Panipi, sambit ni Hubert habang nakayuko. Julian, Carlos, napatingin si Gerald sa dalawang lalaking ito. Oo, kamanghamanghang Panginoon. Dahil ang pagtatag ng Sacra Solis Palace ay natukoy na, itatalaga ko kayong dalawa na magtalaga ng mga gawain upang makumplito natin ang pagtatatag ng aming puwersa sa loob ng 3 araw. Pareho kayong maaaring magpatuloy at iugnay ang mga bagay na ito sa aking ngalan. Marami pa ring mga bagay na kailangan kong gawin. Bilin ni Gerald. Umatras agad ang lahat sa hall upang magawa ang mga bagay. Nagsalita na sa akin si Master Ghost tungkol dito. Kamanghamanghang Lord, nais mong tanungin ako tungkol sa kinaroroonan ng Yearning Island, tama? Sinabi ni Hubert, tama iyan. Ang Yearning Island ay nakatago, at palaging may sumpa sa mga tao mula sa Yearning Island. Wala sa kanilang mga miyembro ng angkan ang pinapayagan na sabihin o ibunyag ang lokasyon ng Yearning Island sa sinuman sa lahat. Kung hindi man, magdusa sila ng marahas na kamatayan ng direkta. Panipi, ito rin ay tiyak dahil sa masamang kadahilanang ito na ang lokasyon ng Yearning Island ay nanatiling nakatago sa loob ng maraming taon. Walang nakakaalam ng kinalalagyan nito, at ni kahit isang solong tao sa larangan ng paglilinang ay hindi alam ang tungkol sa lokasyon ng Yearning Island. Sinabi ni Hubert. Hindi nakapagtataka kung bakit naglakas loob si Hoyt na ipagsapalaran ang kamatayan upang makatakas lamang. Dahil kung banggitin niya ang lokasyon ng Yearning Island, tiyak na magdusa siya ng isang kakilakilabot na kamatayan sa harap ni Gerald. Tumango si Gerald na may kaunting unawa. Sa kasong iyon, wala bang tunay na paraan upang makahanap tayo ng Yearning Island, kung gayon? Nag-aalalang tanong ni Gerald. Hindi kinakailangan. Mayroon akong isang magic artifact na nakatago sa Dragon Squad na tinawag na Soul Arch Compass. Noon, ang aking ama ay mayroon ding maraming mga kakilala sa Master Ghost dahil sa Soul Arch Compass. Sa Soul Arch Compass at siyenteng pagkalkula ng 9 dragons ng Master Ghost, na isinama sa sistematikong mekanismo ng ground network ng Dragon Squad sa loob ng maraming taon, naniniwala ako na hindi magiging mahirap para sa amin na alisan ng takip ang kinalalagyan ng Yearning Island. Sinabi ni Hubert, Sir, iyon talaga ang dahilan kung bakit ko hiniling kay G. Younger na pumunta dito. Kung nais nating hanapin ang Yearning Island, gagamitin namin ang Soul Arch Compass. Naniniwala ako na magkakaroon ng paraan si G. Bata, sinabi ni Master Ghost kay Gerald. Sige, tumango si Gerald. Ang kamanghamanghang Lord, bilang karagdagan, ako, si Hubert Younger, ay may isang maliit na kahilingan. Gayunpaman, hindi ko alam kung dapat ko bang magsalita tungkol dito o hindi. Biglang ibinaba ang ulo ni Hubert habang nagmumuni-muni sandali. Pagkatapos nito, nagsalita siya sa isang malambing na boses, halos parang nararamdaman niya pa rin ang labis na kawalan ng katiyakan. Ano ito? Tanong ni Gerald.
Kaya, pagkatapos ng labanan sa oras na ito, napagtanto ko na ang mga tao mula sa Dragon Squad ay talagang masyadong mahina kapag nakaharap sa ilang mga tunay na Panginoon. Kahapon, narinig ko si Master Julian na nagsasabing balak mong magturo ng ilang mga diskarte at porma sayon sa mga tao sa Sacra Solis Palace. Kami, mula sa Dragon Squad, ay natural na hindi kasing talino tulad ni Master Julian at ng iba pa. Gayunpaman, dahil sanay ka sa mga porma sayon at diskarteng ito, nagtataka ako kung maaari kang maglaan ng oras upang turuan ang mga miyembro ng aking Dragon Squad ng isang pamamaraan o dalawa. Tiyak na walang hanggan at mahusay itong magagamit sa atin. Panipi, partikular na sabik si Hubert habang pinag-uusapan niya ito. Kung tuturuan sila ni Gerald, ang lakas ng pakikipaglaban ng Dragon Squad ay tiyak na lalakas ng walang mga limitasyon. Pinag-isipan ito ni Gerald. Sa pagsasalita tungkol dito, si Gerald ay talagang may ilang mga diskarte at porma sayo na angkop para sa paglilinang ng mga miyembro ng Dragon Squad. Naturally, dahil pinananatiling ligtas ng Dragon Squad ang isang panig, kahit na hindi tinulungan ni Hubert si Gerald, kung may kahilingan si Hubert, tutulong pa rin si Gerald kung magagawa niya ito. Sige, sumasang-ayon ako sa iyong kahilingan. Panipi, Kabanata 1533. Dahil ang Soul Arch Compass na pag-aari ng Dragon Squad ay napakahalaga, si Gerald ay hindi naglakas loob na mag-antala pa. Matapos italaga ang ilang mga tiyak na gawain, sumugod si Gerald sa base ng Dragon Squad kasama si Master Ghost. Ang base ng Dragon Squad ay isang base na matatagpuan sa Tiersun Mountain. Siyempre, ang lugar na ito ng Tiersun Mountain ay ipinagbabawal din sa labas ng mundo. Gayunpaman, ang sinumang maaaring makapasok sa base ng Dragon Squad ay pawang mga master ng unang klase na kailangang makumplito ang iba't ibang mga pinaghihigpitang gawain upang matiyak ang kaligtasan ng kanilang partido. Kaya, ang Dragon Squad ay natural na kilala bilang mga nakatagong dragons ng Weston. Nasa ilalim ito ng direktang kontrol ng Weston. Hubert Younger, nababaliw ka. Gaano ka manggahas na dalhin ang isang hindi pa gaanong gulang at walang karanasan na batang-bata sa base ng Dragon Squad? Iyon ay sapat na masama, ngunit naglakas loob ka pa rin. Magrekomenda sa kanya upang maging isang magtuturo sa aming base. Panipi, sa punong kapitan, tanggapan ng Team Leader Locke. Tulad ng nasasabik na pakikipag-usap ni Hubert tungkol sa bagay na ito, ang ibang mga kapitan ay nakadama ng hindi makapaniwala. Kahit si Yeshua ay medyo nagulat. Si Yeshua ay mga 60 taong gulang. Mayroon siyang isang ulo na puno ng puting buhok, ngunit mayroon ding isang pagsabog ng lakas at sigla sa kanyang mga kilos. Ito ay halata na ang taong ito ay labis na pambihirang. Bilang punong kapitan, natural na mayroon siyang sariling kalmado at matatag na aura. Paimpol siyang nakikinig sa tabi habang nagtatalo ang kanyang mga subkapitan tungkol sa bagay na ito. Ang taong direktang pinabulaanan si Hubert ay ang subkapitan ng unang dibisyon, si Bernard Joel, na higit sa 40 taong gulang. Ang sulit na banggitin ay ang katotohanan na siya ang 360 henerasyon na tagapagmana ng bakal na palad. Napabalitang ang isa sa kanyang mga palad na bakal ay madaling tumagos sa isang bato. Gayunpaman, ang natitirang mga subkapitan ay walang ganitong uri ng kalidad. Sino ang hindi makakaalam na ang unang sub-team, ang Joel Team, at ang pangalawang sub-team, ang mas batang koponan, ay napakahirap harapin. Kaya, walang sino man ang naglakas loob na makagambala ng pareho silang nakikipagtalo. Bernard Joel, ano ang bilasan mo? Ang dahilan kung bakit ko ito ginagawa ay para sa kapakanan ng buong Dragon Squad. Si G. Crawford ay may hindi pangkaraniwang lakas at mga kakayahan na higit sa aming imahinasyon. Handa lamang siyang ibigay ang ilan sa kanyang mga diskarte sa amin dahil pinaghirapan ko ito. Team Leader Locke, kilalang kilala mo ako. Hindi ako gagawa ng anumang hindi maaasahan. Sinabi ni Hubert, hindi mapigilan ni Yeshua na tumango ng marahan. Totoong-totoo ito. Si Hubert ay isang napakamatatag na tao, at malaki ang pinagkakatiwalaan niya sa kanya. Kung sinabi ni Hubert na ang lalaking nagngangalang Gerald Crawford ay napakalakas, maaaring isipin lamang ni Yeshua na si Gerald Crawford ay talagang pambihira, kung gayon. Ayos, kung ganon. Dahil lubos mong inirerekomenda siya, sa palagay ko mabibigyan namin ito ng lakad. Bilang karagdagan sa nabanggit mo lamang,
Anong iba pang mga kondisyon ang mayroon siya, Hubert? Hindi mapigilan ni Yeshua na magtanong. Oh, gusto lang ni G. Crawford na manghiram at gamitin ang Soul Arch Compass. Sinabi ni Hubert. Pagkarinig niya nito, tinaas ni Bernard ang kanyang mga browser. Sa sandaling ito, malamig niyang sinabi, Kath. Sino sa palagay niya siya? Talagang nais niyang gamitin ang Soul Arch Compass. Ang Soul Arch Compass ay isang magic artifact na kabilang sa Dragon Squad. Maaari bang gamitin ito ng sinuman tuwing nais nila? Wala na bang mga patakaran sa lugar na ito? Panipi, Bernard Joel, huwag kang lumayo. Ang dahilan kung bakit ko inimbitahan si G. Crawford dito ay dahil iniisip ko ang pangkalahatang lakas at kinabukasan ng Dragon Squad. Panipi, nang makita niyang magsisimulang magtalo na naman silang dalawa, dali-dali silang pinigilan ni Yeshua habang sinasabi, okay, tama na. Bakit hindi natin ito gawin, kung gayon? Maaari nating isantabi ang bagay na nauugnay sa Soul Arch Compass sa ngayon. Tingnan natin kung ano ang maaring ihandog ni G. Crawford na dinala mo rito sa Dragon Squad. Panipi, si Yeshua ay malinaw na hindi isang tao na papayag sa isang bagay na ganap na hindi masulit. Upang maging matapat, naramdaman niya na si Hubert ay nagpapalaki sa pamamagitan ng paglalarawan sa isang binata na nasa edad 20s na magkaroon ng ganoong pambihirang at hindi pangkaraniwang mga kakayahan. Naniwala lamang si Yeshua sa mga salita ni Hubert dahil binibigyan niya ng mukha si Hubert. Ayos lang, napagpasyahan, pagkatapos, maaring mag-withdraw muna kayo, sambit ni Yeshua habang ikinakaway ang mga kamay. Ano, Team Leader Locke? Hindi mo makikita si G. Crawford kahit nandito na siya. Nagtatakang tanong ni Hubert. Sa sandaling ito, medyo nakasimangot si Yeshua. Tungkol naman kay Bernard, sinamantala niya ang sitwasyon habang malamig na sinabi niya, Hubert Younger, you must have hit your head and lost your mind habang nasa misyon this time, di ba? Talagang hinihiling mo sa Team Leader Locke na pumunta at makipagkita sa isang batang bata. Panipi, ngunit, Kabanata 1534. Nag-aalala si Hubert. Sige, tama na. Pagod na ako. Maaari kayong umalis muna. Nakatalikod si Yeshua habang nakataas ang kanyang kamay upang bigyan sila ng utos na umalis. Tama ang sinabi ni Bernard. Talagang hinihiling siya ni Hubert na pumunta at salubungin ang batang ito. Talagang isang biro iyon. Kasabay nito, nakaramdam din si Yeshua ng bahagyang hindi nasisiyahan kay Hubert. Tila na parang kumilos ng kaunti si Hubert sa puntong ito. At iyon ang dahilan kung bakit ayaw na niyang ipagpatuloy ang pakikipag-usap sa kanya. Tumango lamang si Hubert habang malamig na sumulyap kay Bernard bago direktang umatras. Mabilis na umalis din si Bernard sa opisina. Kapitan Joel, sa palagay mo ba ang taong ito na nagngangalang Gerald Crawford ay talagang isang katulong na tinanggap ni Hubert? Pagkatapos ng lahat, ang halalan para sa Vice Chief Caption ng Dragon Squad ay malapit nang dumating. Marahil alam ni Hubert na hindi mo siya kalaban sa lahat, at iyon ang dahilan kung bakit siya tinawag dito. Panipi, ang representante ni Bernard ay nagtanong sa isang mababang tinig sa isang liblib na lugar sa ngayon. Kath, sino ang nagmamalasakit tungkol sa kung sino si Gerald Crawford? Kaya, ano ang posibleng gawin ni Hubert kahit nayayayain niya siya rito? Sa palagay mo maaaring maging kalaban ko si Hubert. May sasabihin ako sa iyo. Hindi ko na siya bibigyan ng pansin. Sa kaibahan, ang higit na nag-aalala sa akin ay ang Soul Arch Compass. Narinig mo ba ang sinabi ni Hubert ngayon lang? Nakasimangot si Bernard habang mahina ang pagsasalita na nakatalikod ang mga kamay. Makukuha mo ang mga karapatan sa pagkontrol ng Soul Arch Compass sa lalong madaling panahon. Ngunit ang Hubert ay dapat na makahanap ng isang taong darating na humihiling para sa Soul Arch Compass sa ngayon. Nararamdaman ko na dapat mayroong ilang mga nakatagong hangarin at motibo sa likod nito. Sinabi ng representante, tama iyan. Kaya, kailangan nating alisin ang lahat ng ating mga hadlang. Ako, si Bernard Joel, ay magpapasara sa sinumang manggahas na tumayo sa aking daan patungo sa isang bangkay ng direkta sa lugar. Panipi. Sa sandaling ito, sinenyasan ni Bernard ang kanyang representante sa kanyang tagiliran habang binulong niya ang ilang mga tagubilin sa kanyang tainga. Pagkatapos nito, tumango ang representante bago siya umatras kaagad upang magawa ang mga bagay, naiwan si Bernard, na may malupit na ekspresyon sa kanyang mukha.
Si Gerald naman, pagkarating niya kasama si Master Ghost, dinala kaagad sila sa isang silid ng pagtanggap. Nauna nang naisip ni Gerald na makakasama niya ang pinuno ng Dragon Squad, ang team leader na si Yeshulop, sa lalong madaling panahon. Hindi inaasahan, habang naghihintay sila, 1 oras na ang dumaan. Sa oras na ito, lumalakad si Hubert na may isang paumanhin na mukha. Buntong hininga, humihingi ako ng tawad, G. Crawford, bamantong hininga si Hubert habang umiling. Hulaan ko ang team leader Locke ay hindi direktang sumasang-ayon sa bagay tungkol sa Soul Arch Compass, tama ba? Sabi ni Master Ghost habang nakangiti at umiling. Ubo. Sa gayon, talagang wala. Akong mate at tagaw sa iyo, Master Ghost. Tama iyan. Ito ay orihinal na dapat na isang napakadaling usapin. Ang punong kapitan ay hindi kailanman tatanggi sa ganitong uri ng kahilingan mula sa akin. Gayunpaman, hindi ko alam kung ano ang nangyari sa punong kapitan, at tila medyo hindi siya nasisiyahan, na piniling makinig sa Bernard Joe na iyon. Sinabi ni Hubert habang pinapalo ang kamao sa mesa sa galit. Sinabi na sa akin ni Master Ghost ang tungkol sa resulta na ito ngayon lang. Kaya, G, nakababata, hindi mo kailangang masisi ang iyong sarili ng sobra. Sa palagay ko ito ay simple dahil ang team leader Locke ay hindi naniniwala sa aking lakas. Kaya, bakit hindi mo ako tulungan na tipunin ang ilan sa mga mag-aaral para sa pagsasanay sa pagsubok sa hapon? Tutulungan ka muna akong magsagawa ng pagsasanay sa pagsubok. Sambit ni Gerald habang tumatawa. Ang Master Ghost ay nagbigay kay Gerald ng maraming payo sa maraming bagay. Halatang-halata na ang hangarin ng ibang partido. Nais niyang makita ang kakayahan at lakas ni Gerald para sa kanyang sarili. Dahil ito ang kaso, hindi alintana ni Gerald na ilantad ang kanyang mga kakayahan. Sige, mas makakabuti hanggat hindi ka galit, G. Crawford, bakit hindi natin ito gawin, kung gayon? Dahil tanghali na, makakain na lang muna kami sa basahan. Kukunin ko agad ang lahat ng mga mag-aaral pagkatapos naming kumain. Magpadala ako ng maghahatid ng pagkain dito. Sambit ni Hubert habang nakangiti. Sa palagay ko hindi kinakailangan na dumaan ka sa sobrang gulo. Narinig ko lang ang tungkol sa Dragon Squad dati, ngunit hindi ko pa nakikita ang base ng Dragon Squad para sa aking sarili. Kaya, dahil may pagkakataon akong tumingin sa paligid at makita kung ano ang base ng Dragon Squad sa Weston, maaari lamang kaming magtungo sa cafeteria sa base upang mananghalian doon, tama ba? Nagtataka ako kung magiging madali para sa iyo, G. Bata, panipi, tanong ni Master Ghost habang ngumiti siya ng misteryoso sa oras na ito. Oo, magiging madali para sa akin. Pagkatapos ng lahat, si G. Crawford ay magiging isang punong tagapagturo sa aming base sa hinaharap. Kaya, maaari ko ring ipakilala ang ilan sa mga pasilidad sa base ng Dragon Squad kina G. Crawford at Master Ghost sa daan. Sambit ni Hubert habang nakangiti. Hindi alam ni Gerald kung ano ang hanggang sa oras na ito ng Master Ghost, ngunit dahil nais ng Master Ghost na tingnan ang paligid ng base ng Dragon Squad, tiyak na mayroon siyang sariling mga kadahilanan sa paggawa nito. Kaya, silang tatlo ay nagsimulang maglakad patungo sa cafeteria sa base ng Dragon Squad. Kabanata 1535. Sa sandaling ito, sa cafeteria, mayroong isang miyembro na may pasa sa buong mga kamay niya, nanginginig habang hawak ang isang tray sa magkabilang kamay. Nakaupo lang siya sa isa sa mga upuan. Hoy, sino ang nagsabi sa iyo na maaari kang umupo? Si Brother Yareth ay wala pang prutas. Bilasan mo at kumuha ng mga prutas para kay Brother Yareth ngayon. Panipi, maraming kabataan na nakaupo sa malapit ang malamig na nagsalita sa binatang ito. Ang lahat ng mga kabataang ito ay may pagmamataas at nangingibabaw na pagmumukha sa kanilang mga mukha, at halatang binubiro nila ang binatang ito. Sa gitna ng maraming mga kabataan, malinaw na ang taong nakaupo sa gitna ng karamihan ay walang iba kundi si Brother Yareth. Sa sandaling ito, simpleng pinaikit niya ang kanyang mga mata, at mayroon siyang isang mapaglarong ngiti sa kanyang mukha habang nasasaksihan niya ang eksena sa harapan niya. Sige, pupunta ako at kunin ito ngayon. Panipi, kinagat ng bahagya ng labi ang binata. Ito ay malinaw na ito ay napaka nakakahiya para sa kanya, ngunit siya ay tumayo pa rin habang siya ay nagpunta upang kumuha ng ilang mga prutas bago ilagay ang mga ito sa tabi ni Yareth. Pagkaupo pa lang niya ulit,
Sumigaw ulit ang binata sa tagiliran. Anong uri ng prutas ang dinala mo rito? Palitan ito sa isang mas maliit. Bilasan mo, ngini siya ng binata. Sa sandaling natapos na siya sa pagsasalita, ang ilang mga tao sa paligid niya ay hindi mapigil ang takpan ang kanilang mga bibig upang mapigilan ang kanilang pagtawa. Sa wakas, hindi na nakatiis ang binatang iyon. Finnick McCrill, mayroon na kayong sapat. Lahat tayo ay miyembro ng trial ng Dragon Squad. Kaya, bakit kailangan kong makinig sa lahat ng iyong mga utos at hinihiling? Panipi, hinampas ng binata ang mga kamay sa lamesa. Sumisigaw ka. Ikaw talaga ang naglakas loob na makipagbalikan. Mukhang hindi sapat ang mga aralin na ibinigay namin sa iyo. Panipi, matapos niyang magsalita, pinahid ni Finnick ang lahat ng mga mansana sa mesa, at direktang hinampas nito ang palayan sa kamay ng binata. Mayroong isang malakas na tunog ng pag-crash, at ang plato ng bigas ay nagwasak at nagkalat sa buong lupa. Ikaw, ang mga bughaw na ugat ay nagngangalit sa noo ng binata. Mahigpit niyang kinuyam ang mga kamao, ngunit nilunok niya pa rin ang kanyang galit at galit. Napakabuli niya. Narinig ko na noong ang batang ito ay unang sumali sa koponan, nagtrabaho siya ng napakahirap, at daig pa niya si Yareth Joel sa isa sa mga pagsubok. Sa huli, napunta siya sa estado na ito matapos na mabyuli at mapahiya ng mga tao ni Yareth Joel araw-araw. Tingnan lamang ang lahat ng mga galos sa kanyang katawan. Panipi, sigh. Ano pa ang magagawa? Paano siya maaaring magkaroon ng isang magandang buhay matapos na matarget ni Yareth Joel? Naniniwala ako na ang batang ito ay hindi maaaring magpatuloy sa pananatili sa koponan ng pagsasanay ng Dragon Squad ng matagal. Panipi, speaking of it, si Yareth Joel ay may napakalakas na background, di ba? Hindi lamang siya napakalakas at makapangyarihan, ngunit nagmula rin siya sa napakalakas na background. Panipi, normal lang yan. Bakit hindi mo isipin ito? Ang apelyido ni Yareth Joel ay Joel, at ang apelyido ng kapitan ng koponan ng Joel ay si Joel din. Sa palagay ko ang kapitan ng koponan ng Joel ay ang kanyang tiyuhin na biological. Bukod, narinig ko rin ang mga tao na nagsasabi na ang apo ng punong kapitan ng Dragon Squad ay tila may napakalakas na interes kay Yareth Joel. Panipi, F***sick. Hindi nakakagulat na walang nang ahas na sabihin kahit ano kahit na ang bata na ito ay ginigipit tulad nito. Panipi, tahimik lang ang lahat sa takot. Sa sandaling ito, maaari lamang silang makisali sa kasiyahan habang pinagmamasdan ng binata, na binubuli at napahiya sa oras na ito. Sa kabaligtaran, simpleng pinaikit ni Yareth ng bahagya ang kanyang mga mata habang nagpatuloy sa pagkain ng pagkain na hindi man lang nagmamadali. Samantala, walang humpay na lumakad si Finnick patungo sa binata. Hahaha, anong problema? Hindi ka kumbinsido. Panipi, ngini siya ni Finnick bago niya idurog at apakan ang bigas sa ilalim ng kanyang mga paa. Pagkatapos nito, kumuha siya ng isang dakot ng maruming bigas bago niya ito dinala ng diretso sa harap ng binata. Bata, hindi mo alam ang iyong sariling lugar at talagang naglakas-loob kang abutan ng aming boss. Walang magandang bigas para sa iyo ngayon, at makakain mo lang ito. Nais kong kunin mo ito at kainin ngayon. Masungit na sinabi ni Finnick. Namula ang mukha ng binata. Bago pa man makapagreaksyon ang binata, nakatanggap na siya ng isa pang hampas mula sa isa pang alipors ni Yareth, at diretso siyang nahulog sa lupa. Agad na hinawakan ni Finnick ang buhok ng binata bago niya sinimulang ipasok ang bigas sa bibig ng binatang ito. Napakawalang awa niya. Ang iba pang mga tao sa pinangyarihan ay tumayo ng labi sa pagkabigla sa oras na ito, ngunit walang sinuman ang naglakas loob na sabihin kahit ano. Ay, Aiden. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang medyo nanginginig na boses ang tumunog mula sa pintuan. Sino pa ang taong ito kung hindi si Gerald? Mas maaga, nang lumakad sina Gerald, Master Ghost, at Hubert, nagkataong nasaksihan nila ang eksenang ito na lumalahad sa harap nila. Nang makita ni Hubert na nag-aaway ang mga miyembro ng paglilitis, papasok na siya at kikilos. Gayunpaman, bigla niyang maramdaman ang isang napakalamig na hangarin na nagmumula kay Gerald, at siya ay labis na kinilabutan na napalunok lamang niya ang kanyang mga salita. Emosyonal, tila parang ang taong ito ay pamilyar kay G. Crawford. Tungkol kay Gerald, ang kanyang mga mata ay namumula sa oras na ito. Ang binata na binubugbog ay walang iba kundi ang kanyang batihing kapatid na si Aiden.
Kabanata 1536. Kung hindi siya nakakakuha ng isang malinaw na hitsura, si Aidan, na malubhang na scarred, ay halos hindi makilala. Kaya, si Captain Younger pala. Panipi, sa sandaling ito, nang makita ni Finnick at ng iba pa si Hubert na papasok, pinahinto nila ang anumang ginagawa nila dahil binibigyan nila siya ng kaunting mukha. Mr. Crawford, tungkol kay Aidan, na nakahiga sa lupa, marahas na yumanig ang kanyang buong katawan pagkakita niya kay Gerald. Sa isang iglap, ang kanyang luha ng hinaing ay nagsimulang bumuhos tulad ng isang baha na sumire sa isang champagne. Ginoo, Crawford, panipi, umiyak si Aidan habang sumisigaw ng malakas. Aidan, bilasan mo at tumayo ka. Panipi, nagmamadaling tumakbo si Gerald upang tulungan si Aidan na bumangon. Sa totoo lang, kung nasa ibang lugar siya, maidisod na niya ang lahat ng mga taong ito. Gayunpaman, dahil nandito si Hubert, naniniwala si Gerald na tiyak na bibigyan ni Hubert ng hustisya ang kanyang kapatid. Siyempre, ang bagay na ito ay hindi magtatapos ng ganoon, hindi alintana kung ang hustisya ay naibigay o hindi. Ito ang karakter ni Gerald ngayon. Hindi alintana kung sino ang tama o mali, at anuman ang pagkakakilanlan ng iba pang partido, hanggat ang sinuman ay naglakas loob na hawakan ang kanyang kapatid, ang kabilang partido ay kailangang magbayad ng isang masakit na presyo bilang isang resulta ng kanyang pagkilos, kahit na ang kanyang kapatid ang isa may kasalanan. Nang makita ni Hubert na tila may malapit na ugnayan si Aidan kay Gerald, galit na galit din siya. Sa oras na ito, dali-dali niyang saway si Finnick at ang iba pa. Gayunpaman, si Finnick at ang iba pa ay hindi natatakot kay Hubert. Hahaha, Captain Younger, wala kang karapatang mag-aral sa amin. Kung mayroon kang kakayahang gawin ito, dapat kang pumunta at hanapin si Kapitan Joel. Makikinig lang kami kay Kapitan Joel. Bukod, wala rin ito sa iyong negosyo kahit na magpasya kaming turuan ang isang bata mula sa aming pangkat ng pagsubok ng isang aralin. Sambit ni Finnick habang nagtatawanan. Ang taong sumusuporta sa kanila ay syempre walang iba kundi si Yoreth, at hindi na kailangang banggitin ang pagkakakilanlan ng taong sumusuporta kay Yoreth. Sa sandaling ito, galit na galit si Hubert na wala na siyang ibang masabi. Dali-daling inalalayan ni Master Ghost si Aidan, at nais niyang payagan si Aidan na maupo at magpahinga. Hindi inaasahan, sinulyapan ni Finnick ang kanyang mga kaibigan na nasa likuran niya. Sa oras na ito, mabilis na namuno ang isang binata habang tumatakbo siya sa inuupuan kung saan uupuan si Aidan. Paumanhin, ang upuang ito ay sinasakop. Panipi. Matapos niyang sabihin ang mga salitang iyon, isang pangkat ng mga tao ang nagsimulang ngumiti. Kayo, ang mga mata ni Master Ghost ay napuno ng galit. Gayunpaman, suportado ni Master Ghost si Aidan habang dinala siya sa ibang lugar upang umupo. Tulad ng siya ay umupo. Paumanhin, may nakaupo din dito. Panipi, sinabi ng isa pang binata habang hinawakan ang pwesto. Bahagyang nakasimangot si Gerald. Sa sandaling ito, tiningnan niya si Yoreth, na nakaupo sa gilid ng hindi gumagawa ng anuman habang nagpatuloy siyang kumakain ng kanyang pagkain ng mahinahon, at agad niyang naunawaan kung ano ang nangyayari. Hindi ko talaga akalain na ganito ang mga tao mula sa base ng Dragon Squad. Matapos suportahan si Aidan sa ilang mga upuan na mabilis na inookupahan at kinuha ng mga taong ito, sunod-sunod, galit na nagsalita si Master Ghost. Sa sandaling iyon, nagpasya siyang suportahan si Aidan at dalhin siya sa isang upuan na matatagpuan malapit sa pintuan sa halip. Tungkol kay Finnick, natawa siya ng bahagya nang mailagay ang magkabila niyang kamay sa kanyang bulsa. Sa sandaling ito, dali-dali siyang tumakbo. Paumanhin, ngunit, pagkabukas pa lang ni Finnick ng bibig matapos niyang agawin ang upuan kay Aidan, diretso siyang hinampas sa mukha nito. Diretso na lumipad palabas si Finnick, binabagsak ang isang dosenang mesa, sunod-sunod. Ang isang labi ng kanyang mga ngipin ay nagkalat din sa buong lupa, at kalahati ng kanyang mukha ay nasira. Malinaw na ang sampal na ito ay na-deform na ng buong mukha niya. Ang taong sumampal sa kanya ay walang iba kundi si Gerald. May isang kamay si Gerald sa bulsa niya habang tinatapik ang alikabok sa kanyang katawan gamit ang kabilang kamay. Pagkatapos nito, tiningnan niya ang madlan na lahat ay natigilan sa sinabi niya, paumanhin, ngunit ang aking kamay ay medyo nangangati ngayon. Kabanata 1537, Sino ka?
Diretsyong sumugod ang isa sa mga binata habang tinanong niya si Gerald sapagkat agad siyang nagalit nang makita niya si Gerald na binibigyan si Finnick ng napakalakas na hampas. Tungkol kay Yareth, na kanina pa ay nagmulat ng mata, sa wakas ay iminulat niya ang kanyang mga mata sa sandaling ito habang nakatingin siya kay Gerald. Ito ay ang aking kapatid na lalaki. Paano namin maaayos ang score na ito dahil talagang naglakas loob kang bulayin ang aking kapatid? Kaya, sino ang gumawa nito ngayon lang? Tanong ni Gerald sa malamig na boses. Path, ang brat mo, sino sa tingin mo ginawa ko? Kaya, ano ang gagawin mo tungkol dito? Sinabi ng isang binata, "The asterisk man, ginawa ko rin ito." Panipi, sa sandaling ito, humigit kumulang 12 mga binata ang nakatayo sa harap ni Gerald. Ang lahat sa kanila ay nakakross ang kanilang mga kamay sa harap ng kanilang dibdib, at ang ilan sa kanila ay nakuha pa ang kanilang mga sandata. Tila ba sinusubukan nilang pigilan si Gerald sa kanilang aura? Ganoon ba? Para bang wala kayong balak magsisi, ha? Sambit ni Gerald na walang pakialam ng ngiti sa labi. Ha ha ha, magsisi. Kung mayroon kang lakas ng loob, maaari kang makitungo sa 12 sa amin. Kung hindi man, magsasagawa kami ng pagkilos laban sa iyo at maghayganti sa aming kapatid. Ang isa sa mga binata ay tumayo at nagsalita habang tumatawa. Kung ano ang isang biro, bakit hindi sinilip ng batang ito ang paligid niya at nakita kung kanino ang teritoryo nito? Sino ang hindi makakaalam na ang pamilya Joel at ang pamilya Locke ay talagang may isang napakalaking reputasyon at background sa Dragon Squad? Ang batang ito ay talagang naglakas loob na pukawin ang isang tao na malinaw na higit na nakahihigit kumpara sa kanya sa mga tuntunin ng kapangyarihan o lakas. Gumanti ka sa kapatid mo. Paano mo binabalak na gawin iyon? Tanong ni Gerald nang umiti siya ng malamig. Napakadali nito. Aalisin lamang namin ang lahat ng 4 sa iyong mga limbs at itatapon ang lahat ng mga ngipin sa iyong bibig. Siyempre, makikipaglaban ka rin basta sigurado ka na kakayanin mo ang 12 sa amin. Panipi, ninas ang mga binata habang isinara nila si Gerald. Ayos, kung ganon. Dahil lahat kayo ay gumawa ng aksyon, hindi ko alintana kahit na lahat kayo ay mapunta sa parehong kalagayan sa kanya. Panipi, pagkahulog ng kanyang boses, lahat ng mga binata ay sumugod tulad ng isang pakete ng mga lobo upang atakein si Gerald. Si Gerald naman, hindi man lang siya nagpigil. Sa sandaling ito, direkta siyang naging isang anino, at nagbago siya sa gitna ng pangkat ng mga tao. Ang nakakabinging tunog ng sampal ay umalangaw sa buong cafeteria. Kaagad pagkatapos, nagkaroon ng isang hiyawan na parang isang baboy na papatayin. Sa lalong madaling panahon, ang lahat ng mga tao ay naghahanap para sa kanilang mga ngipin sa buong lupa. Pagkatapos ng lahat, kakaunting paghinga lamang ang kinailangan ni Gerald mula sa sandaling sinimulan niya ang pagpindot sa kanila hanggang sa matapos na niya ang pagharap sa kanila. Sa sandaling ito, natigilan ang lahat sa eksena bago sila. Kahit si Hubert ay nilunok ang laway niya ng isang gulp. Masyadong walang awa, siya ay tunay na napakalupit. Tungkol kay Yareth, sa wakas ay iminulat niya ng buo ang kanyang mga mata, dahil ang eksenang nasa harapan niya ay pinaramdam sa kanya ng lubos na hindi makapaniwala. Sino ang taong ito? Bakit siya napakalakas? Ang malamig na pawis ay nagsimulang damaloy mula sa kanyang noo, at ang kanyang mga binti ay nagsimula ring manginig ng hindi mapigil sa oras na ito. Siya ay masyadong malakas at makapangyarihan. Ang mas nakakatakot pa ay sa oras na ito, si Gerald ay talagang mabagal na lumakad papunta kay Yareth. Ikaw ang pinuno nila. Walang pakialam na tanong ni Gerald. Hindi. Walang malay na umiling si Yareth. Tinaas ni Gerald ang kamay habang hinahampas sa mukha si Yareth. Hindi ba ikaw ang batang Master Joel na pinag-uusapan nila? Malamig na tanong ni Gerald. Oo. Tumango agad si Yareth. Kumusta naman ang aking kapatid, kung gayon? Tanong ni Gerald habang nakatingin kay Yareth. Lahat tayo ay magkakasundo at mamumuhay ng payapa sa hinaharap. Kabanata 1538, tunay na napahiya si Yareth, at lubos siyang napahiya ngayon. Ito ay dahil ang mga mata ng karamihan ay nakatingin sa kanya, umaasa na makakilos siya at lalabanan ang malakas na taong ito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, siya ay talagang nagkasabay lahat ng sabay-sabay. Ito ay talagang napakasakit para kay Yareth. Gayunpaman, walang ibang paraan.
Kung sabagay, ayaw niyang magkalat ang kanyang mga ngipin sa buong lupa. Hindi ko sinasabi ang tungkol doon. Mukhang nabulid mo ng husto ang aking kapatid. Kaya, paano mo mababawi ito sa aking kapatid? Kung hindi mo gagawin, tatanggalin ko kayo on the spot, hindi alintana kung sino ka o kung ano ang iyong background. Sambit ni Gerald habang malamig na nakatingin sa kanya. Pinasabog nito si Yareth sa malamig na pawis sa buong katawan. Kapatid, bakit hindi na lang natin kalimutan ito? Para kay Aiden, alam na alam niya ang background ni Yareth. Kaya, hindi niya maiwasang magsalita habang naglalakad papunta sa tagiliran ni Gerald. Paimpol na tinapik ni Gerald ang balikat ni Aiden bago siya tumawa ng bahagya. Aiden, nakalimutan mo na ba? Naaalala mo ba na ikaw ang nagsabi sa akin na sisiguraduhin mong ang mga tao ay kailangang magbayad ng 1,000 beses na higit pa basta may nasaktan sa iyo? Sinabi mo sa akin na huwag matakot sa mga taong iyon dahil palaging nasa likod ko ang lahat. Naaalala mo pa bang sinabi mo ang mga salitang iyon? Tanong ni Gerald. Siyempre naaalala ko yan. Kinagat ng bahagya ni Aiden ang labi. Si Yoel ay kapatid ko, at kapatid mo rin ako. Pareho kayong nawala ng pamilya at lahat ng mayroon kayo dahil sa akin noon. Lagi kong tatandaan ang iyong katapatan at pagmamahal para sa akin. Sumumpa din ako na hindi ko papayagang masaktan muli ang mga tao sa paligid ko. Kaya, Aiden, wala kang dapat alalahanin tungkol sa anumang bagay dahil nakuha ko ang iyong likod. Sinabi sa kanya ni Gerald. Tumanggo-tango si Aiden nang marinig ito. Kaya, kailangan niyang bayaran ng presyo at kahihinatnan para sa kanyang mga aksyon ngayon. Bibigyan kita ng 2 pagpipilian ngayon. Ang iyong unang pagpipilian ay tatapusin kita at gawing lumpo ngayon. Ang iyong pangalawang pagpipilian ay ang mag-crawl sa ilalim ng crotch ng aking kapatid sa harap ko. Sa hinaharap, kakailanganin mong mag-refer sa aking kapatid bilang iyong Panginoon kapag nakita mo siya. Kung hindi mo ito gagawin, papatayin kita sa susunod na makita kita. Wika ni Gerald habang diretsyong nakatingin kay Yareth. Ano, nais mong magtiis ako ng kahihiyan ng pag-crawl sa ilalim ng kanyang crotch? Panipi. Ang mga mata ni Yareth ay namula sa isang iglap. Talagang hiniling niya na nasa tabi niya ang kanyang tiyuhin ngayon. Yareth ay simpleng labis na napahiya at lubos na napahiya nang makita niya na lahat ay nakatingin sa kanya sa oras na ito. Ako ang 357 henerasyon na tagapagmana ng Promissory Sect. Hindi ako makagapang. Pagmamakaawa ni Yareth. Nang matapos na siyang magsalita, hinawakan ni Gerald ang kanyang ulo at idiniin siya diretso sa lupa. Siya ay lubos na walang pagtatanggol, at ang kanyang mukha ay malakas na tumama sa lupa. Ang kanyang buong mukha ay natabunan ng dugo sa isang iglap. Patuloy na tinatapakan ni Gerald ang kanyang ulo habang sinabi niya, "Ngayon, hindi ko lang nais na gumapang ka sa ilalim ng crotch ng aking kapatid, ngunit nais kong tawagan mo siya bilang iyong Panginoon habang gumagapang ka sa ilalim ng kanyang crotch. Kung hindi mo magawa ito, sisirain kita ngayon din." Panipi, nagtaas ng konti ang lakas ni Gerald. Sumisigaw si Yareth sa takot. Gagawin ko ito. Gagawin ko. Huwag gumawa sa akin ng kahit ano. Panipi, mahigpit na ikinuyong ni Yareth ang kanyang mga kamao, at ang kanyang matatalim na mga kuko ay nalubog sa kanyang mga palad dahil sa lakas. Nakaramdam siya ng matinding pagsabog ng sakit dahil doon. Ang sandaling ito ay masyadong masakit para sa kanya. Sa nakaraan, palaging siya ang gumagamot sa kapwa tulad nito. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na siya talaga ang magpapahiya dito ngayon. Bukod dito, ang taong nasa harapan niya ay tila wala man lang pakialam kahit na nabanggit na niya ang Promissory Sect. Gumapang si Yareth mula sa lupa nang may kahirapang hirap. Tungkol kay Aiden, naramdaman niya na parang ang katarungan ay sa wakas ay naipanumbalik para sa kanya. Si Yareth ay nananakot sa kanya ng labis sa lahat ng ito, at ngayon na ang mga bagay ay dumating na sa estado na ito, sa wakas ay matatapakan ni Aiden ang buong ulo ni Yareth sa oras na ito. Sa sandaling ito, dahan-daang gumapang si Yareth patungo sa crotch ni Aiden. Napakabagal ng paggalaw niya, at umiiyak pa siya ng malakas sa kanyang puso. "Chuhin, bilasan mo at halika, nagpadala na ako ng isang ulat sa iyo. Bilasan mo at pumunta ka dito. Kudlid, kung hindi ka pumupunta ngayon, ang iyong pamangkin ay magdurusa at mapahiya ngayon. Kung sakali, hindi ka
makakaharap sa iba sa hinaharap. Kudlit. Bukod, kung ang salita tungkol sa bagay na ito ay maabot ang mga tainga ni Phil Locke, hindi ako magiging apo sa pamilya ng Locke, kung gayon. Sa oras na iyon, ang iyong plano ay magiging isang kumpletong pagkawala. Tiyo, bilasan mo at halika. Malakas na sigaw ni Yareth sa kanyang puso. At tulad ng pagbaba ng kanyang ulo upang magsimulang gumapang sa ilalim ng Kapitan na bata, ang tumutulong na tinanggap mo sa oras na ito ay tila talagang nangingibabaw, tama. Sa totoo lang nais kong makita kung gaano kapanipaniwala at makapangyarihan ang iyong tinaguriang G. Crawford, panipi. Sa sandaling ito, isang boses na nagdadala ng isang pahiwatig ng pangungutya ang tumunog mula sa pintuan. Sumabog ang mga yabag. Pagkatapos nito, isang malaking bilang ng mga masters ang bumuhos sa cafeteria habang pinalilibutan nila si Gerald at ang iba pa. Ang kanilang pinuno, si Bernard, ay malamig na lumakad kasama ang kanyang mga kamay sa likuran niya. Kabanata 1539. Sa palagay ko yung kaibigan mo dito ay si G. Gerald Crawford na inimbitahan ni Kapitan Bata dito upang maging punong tagapagturo, tama ba? Sinabi ni Bernard na nakatalikod ang kanyang mga kamay habang nagtatawanan habang nakatingin kay Gerald. Tama iyan. Tumango si Gerald. Hahaha. Tila parang hindi talaga tayo dapat humusga sa isang libro sa pamamagitan ng takip nito. Hindi ko akalain na magkakaroon ka talaga ng ganitong uri ng lakas sa murang edad na iyon. Talagang kapanipaniwala iyon. Panipi. Ngunit madalas kong naririnig ang mga tao na nagsasabi na ang isang tao ay madalas na sobra-sobra ang kanilang sarili kapag mayroon silang higit na lakas at kakayahan. Hindi ko inalagaan ng mabuti ang iyong kapatid nang nagsasanay siya sa amin. Gayunpaman, hindi mo maitulak ang lahat ng pagsisi sa pamangkin kong si Yareth. Kung nais mong sisihin ang isang tao, dapat mo ring sisihin ang iyong kapatid na hindi alam ang kanyang sariling lugar. Hahaha, panipi. Nagpatuloy sa pagtawa si Bernard habang ikinakaway ang kamay. Nang makita iyon ni Yareth, kaagad siyang bumangon mula sa lupa at tumakbo sa likuran ni Bernard. Tiyo, kung hindi ka dumating sa oras, ako ay. Nagmamadaling sinabi ni Yareth na takot. Sige, tama na. Hindi mo na kailangang sabihin pa. Nandito na ako. Sambit ni Bernard habang tinatapik ang balikat kay Yareth. Sa parehong oras, sumulyap siya kay Yareth. Sumenyas para sa kanya na maghanda na manood ng isang magandang palabas. Tungkol kay Yareth, halatang alam na alam niya ang kalikasan ng puso at ugali ng kanyang tiyuhin. Dahil siya ay napakasama na ng insulto at pinahiya, paano pa kaya pinakawala ng tiyuhin niya ng ganoon? Sa oras na ito, ginagamit lamang ng kanyang tiyuhin ang kanyang mga salita upang matiyak na ang kabilang partido na nagngangalang Gerald Crawford ay ganap na hindi makapagsalita at pipi. Kapag ang ibang partido ay ganap na nagwawala sa mga salita, sasamantalahin ng kanyang tiyuhin ang pagkakataong maglunsad ng isang atake upang lipulin ang pangkat ng mga tao na ito sa tulong ng Dragon Squad. Hahaha, hindi ito ang unang pagkakataon na ginamit ng kanyang tiyuhin ang taktika na ito. Sa sandaling ito, si Yareth ay simpleng tumango ng marahan habang nakatingin kay Gerald at sa kanyang grupo mula sa tagiliran habang nagtatawanan. Kumilos si Bernard na parang walang mali bago siya nagpatuloy sa pagsasalita habang nakatingin kay Gerald. Ginoo, Crawford, tingnan mo. Sa huling pagsusuri, ito ay isang dosenang mga sa kanila ang nagbuli ng mag-isa sa iyong kapatid. Ngunit tingnan kung ano ang nagawa mo ngayon. Mag-isa mong tinanggal ang isang dosenang bagong talento ng Dragon Squad's bagong dugo. Sila ang dapat na hinaharap na haligi ng Dragon Squad, ngunit dahil sa iyong pagkamakasarili, tinanggal mo ang buong pag-asa at hinaharap ng Dragon Squad. Hindi mo ba naisip na sumobra ka sa oras na ito? Panipi, si Bernard ay hindi nagsasalita mula sa kanyang sariling pananaw, ngunit ginagamit niya ang Dragon Squad bilang isang dahilan at depensa. Tungkol kay Hubert, matagal na niyang inaasahan ang pag-set up ni Bernard. Nais niyang tanggihan ang kanyang mga salita sa oras na ito, ngunit talagang hindi siya nakakahanap ng anumang mga kadahilanan upang tanggihan talaga ang kanyang mga salita. Sa katunayan, kung iisipin niya ito sa ganoong paraan, si G. Crawford ay medyo walang awa. Ang kinatakutan ni Hubert ay ang Bernard na magpapatuloy sa paggamit ng Dragon Squad bilang isang dahilan upang maghasik ng pagtatalo at maghaymak ng isang kalso sa pagitan ng mga taong ito. Si Hubert ay napakabalisa sa oras na ito.
Bukod dito, G. Crawford, natural na mayroon kaming sariling mga kinakailangan at panuntunan sa base ng Dragon Squad. Kung napahiya ang iyong kapatid, natural na may isang espesyal na lugar para harapin namin ito. Nakipag-usap ka sa mga taong ito nang walang awa sa base ng Dragon Squad. Kaya, nangangahulugan ba ito na wala kang anumang uri ng paggalang sa base ng Dragon Squad? Si Bernard ay nagpatuloy sa pagsnip. Tama iyan. Tama si Tito. Ano ang naisip mo tungkol sa base ng Dragon Squad? Ano sa palagay mo ang lugar na ito? Naisip mo ba talaga na kaya mong gawin ang nais mong gawin dito? Wala kang batas. Malamig na sabi ni Yoreth habang nagtatawanan. Nang matapos na siyang magsalita, tumingin siya sa tiyuhin at ngumiti ng isang smug na mukha. Ang dalawa sa kanila ay nakangiti, at may isang pahiwatig ng panlilibak sa mga sulok ng kanilang bibig. Malinaw na nais nilang pilitin si Gerald sa isang desperadong sitwasyon upang magamit nila ang Dragon Squad upang lipulin siya. Nagawa mo siyang saktan. Habang nakaharap si Gerald kay Bernard, na sadyang sinisikap na pahirapan ang mga bagay sa kanya, simpleng itinaas ang kamay ni Gerald at kinausap si Bernard habang nakaturo kay Yoreth. Ano? Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Bernard na bahagyang nakasimangot. Binigyan ko siya ng dalawang mga pagpipilian ngayon lang, at isa sa mga ito ay isang paraan para mabuhay siya. Ang paraan para mabuhay siya ay simpleng kailangan niyang gumapang sa ilalim ng crotch ng aking kapatid. Kung hindi man, papatayin ko siya at hayaan siyang magdusa sa isang malungkot na kamatayan. Walang pakialam na sinabi ni Gerald. Ngunit ngayon lang, hindi niya pinansin ang aking mga salita ng buo. Nang siya ay makapag-crawl sa ilalim ng crotch ng aking kapatid at maging ligtas at maayos, pinili niyang sumuko sa pagkakataong ito upang mabuhay. Panipi, umiling-iling si Gerald. Ang mga salitang ito ay napalunok si Yoreth ng isang laway ng laway. Tulad ng para kay Bernard, ang kanyang mga eyelids ay mabangis na twitched sa oras na ito. Ginoo, Crawford, parang hindi mo malinaw na narinig ang mga salita ko ngayon, di ba? Hindi ko naman sinasadya ito. Isang pahiwatig ng walang awa ang sumilaw sa mga mata ni Bernard sa isang iglap. Hindi alintana kung narinig kita ng malinaw o hindi, huli na ang lahat ngayon. Naisip mo ba talaga na kaya mo akong lokohin at iparamdam sa akin na may gusto akong moral na sumuko dahil lang sa ilang mga sinabi mo? O sa totoo lang naisip mo na ang bait mo o matalino? Panipi, hahaha, sa kasamaang palad, nakita ko na ang hindi mabilang na mga tao tulad mo. At ako, si Gerald Crawford, ay palaging may ugali na panatilihin ang aking mga salita. Kaya, kung sinabi ko na papatayin ko ang isang tao, mamamatay ang taong iyon. Panipi, ngini siya ni Gerald. Sa sandaling iyon, kinurot ni Gerald ang kanyang daliri ng espada. Sa isang iglap, isang gintong glow ang agad na bumalot sa kanya. Ang luwang sa kanyang harapan ay tila lundag. Kabanata 1540. Pagkalabas ng gintong ilaw, tumusok ito hanggang sa leeg ni Yoreth sa isang iglap, tulad ng talam ng kutsilyo. Ang mga mata ni Yoreth ay nakabukas, ngunit hindi nagtagal pagkatapos nito, bumagsak siya agad sa lupa. Yoreth, nanlaki ang mga mata ni Bernard sa gulat. Agad na namula ang mga socket ng mata niya. Ito ay dahil wala siyang paraan upang harangan o ihinto ang malakas na suntok ngayon lang talaga. Pinatay mo ang pamangkin ko. Galit na ungol ni Bernard. Pinatay mo siya nang siya ay nagawa lamang ng kaunting paglabag. Hindi maisip ni Bernard na ang taong nakatayo sa harap niya ay talagang magiging walang awa. Nasabi ko na ito nang napakalinaw. Malinaw na hindi niya kailangang mamatay ngayon lang. Ang kailangan lang niyang gawin ay gumapang, ngunit ikaw ang humiling sa kanya na tumayo. Kaya, kinailangan niyang bayaran ang presyo para sa kanyang mga aksyon at desisyon. Walang pakialam na sinabi ni Gerald. Ikaw ****, wala ka bang respeto sa promissory sect? Panipi, si Bernard ay ganap na nasaktan ng puso at namimugati. Nilamon din ng iba ang kanilang laway sa sobrang takot. Ang sektang pangako, hindi ko pa naririnig ito noon. Umiling si Gerald habang tumatawa ng mapait. Ikaw ****, ipaglalaban ko ito sa iyo. Panipi. Sa sandaling iyon, si Bernard ay puno ng isang nakamamatay na aura habang siya ay diretsyong sumugod patungo kay Gerald. Sa parehong oras, sa tanggapan ng punong tanggapan sa base. Team Leader Locke. Hindi maganda, may isang kakilakilabot na nangyari.
Panipi, direktang sumugod ang isang instructor. Hanem, ano yon, bakit ka nagkakagulo? Panipi, agad na nakasimangot ang team leader Locke, habang nagsasanay siya ng kanyang pagsusulat sa oras na ito. May away na nangyayari sa cafeteria. Ano ang big deal? Magpadala ng isang tao doon upang harapin ito kaagad, kung gayon. Walang magawa na sinabi ng team leader Locke. Hindi. Si Yareth Joel ang nakipag-away sa bagong punong nagtuturo na si G. Crawford. Bilang isang resulta, pinukaw ni Yareth si G. Crawford, at natapos siyang pinugutan ng ulo ni G. Crawford. At ngayon, nagsimula na si Kapitan Joel sa paglipat kay G. Crawford. Ano? Ang panulat sa kanyang kamay ay nahulog sa lupa ng isang iglap. Pagkatapos ay tinanong ng team leader Locke, nga pala, sino itong Mr. Crawford na iyong sinasabi? Ang batang tagapagturo na iniimbitahan ni Kapitan Younger na puntahan. Bilasan mo, pupunta tayo roon upang tingnan. Panipi, habang nagsasalita siya, pinangunahan na ng team leader Locke ang kanyang mga tauhan doon. Nakita lang nila ang maraming tao sa paligid ng eksena sa labas. Gayunpaman, ang nakakagulat ay ang katunayan na ang lahat ay tumigil na sa pagsasalita sa oras na ito, at ang tanawin ay tahimik at tahimik na ganap na nakakakilabot. Tungkol naman sa third team leader, siya ay nakatabi rin, at hindi nila alam kung ano ang nakita niya, ngunit tuluyan siyang natulala sa oras na ito. Ito ay nadama na parang siya ay naging hanggal mula sa pagkabigla. Pangatlong pinuno ng koponan, kumusta ang sitwasyon dito? Malamig na tanong ni team leader Locke. Chakra King. Ang sabi ng third team leader na blanko ang ekspresyon ng mukha. Ano ang sinabi mo? Muling nagtanong ang team leader Locke sa mahinang boses. Ang rune realm na nasa itaas ng lupang paglilinang. Oh, Diyos ko! Talagang nakakita ako ng isang Chakra King para sa aking sarili ngayon. Umiyak na sana ang third team leader. Sa sobrang kaba, ano ang sinabi mo, Chakra King? Nang marinig ng team leader Locke ang kanyang mga salita ng malinaw, nanlaki ang kanyang mga mata sandali, at ang kanyang buong katawan ay nagsimulang manginig at nanginginig ng marahas.